hindi ako nakakakaran. Ano ang manunod? Ano ang manunod? Baka hilingan niyo ako na kung ano-ano. Wala ko itintin sa inyo. Mabuti na nakabi ako sa inyo. Ay, kasi kung kayo may hihingi sa akin, wala akong itintin sa inyo. Kaya ako lang ako. Ganito lang ang ano ko. O sige, okay lang. Dito na lang. Or doon. Well, nakakadya ko. Dito na tayo. Pag saan yan? Para po sa school, kasi po may immersion po kami sa isang country. Bali po, doon po ba kayong family po? May family ako, kaya lang malayo. Nasa area 1. Saan po kayo nag-iisip? Diyan, sa amin, sa bahay. Sa bahay namin. Diyan, sa Malagasang. Sa Malaga po po kayo. Paano po kayo napupunta po dito? Diyan lang ako malapit lang. Okay. Ito talaga hanap buhay. Ito yung hanap buhay. Wala. Hindi kasi kakain pag hindi ka naghanap buhay. May asawa po ba? Wala po. May mga anak? Wala po. Kayo lang po? Sarili na lang? Sarili na lang. Bali, anong oras po kayo napunta dito? Umaga. Tapos, anong oras po kayo natatapos? Tanghali, mga alas 12, alauna. Umuwi na. Nagpapahinga. Tapos babalik po ulit kayo? Sapon, babalik. Babalik. Ay, ganun po yung Yun, araw-araw. Ilang taon na po kayo? 50. Ano pong pangalan? Lulu. So, nakapag-aral po ba kayo noon? Or Nakapagano ko, pero hindi ako nagtagal. Nagkasakit kasi ako ng meningitis. ano pong sakit niya? Meningitis, sa utak. Okay. Okay. Di bale, yung family niyo po nasa area 1? Oo, nasa Etiwan. Tapos, bumukod po kayo dito po? Nandito pa talaga ako dati pa. Taga dito na po. Di bale, kasi po, itong immersion po namin, need po namin mag-interview, and then may ibibigay po kaming mga relief goods po. Ano? Relief goods po. May ibibigay po kami sa konting tulong lang po para po sa inyo po. Bali po, sabi niyo po, uuwi po kayo mamaya sa bahay. Opo. Bibigay na po namin sa inyo. Thank you. Thank you. Kami po ay nag-aaral sa Philippine Christian University, Dasmariñas. That's Marinas. Thank you. Hindi. Mamaya pa kasi ako uuwi. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you. Uwi na po kayo. Sana po makatulong po sa inyo. Oo, talagang makakatulong ito na eh. Hindi sa inaano ko, makakatulong ito. Thank you po sa pagpapaunlak po sa amin na interview. Oo, walang problema yun. Masaya po kami na nakatulong. Tao naman kayo dito sa atin. Tayo sama-sama dito. Saka yung ginagawa niya, hindi problema yan. Sige, Ning. Thank you po. Okay. Thank you po. Kayo daw? Sa akin dito, wala. Yung nakukuha niyo po yung pagbabarket niyo po dito, yun lang din po yung araw-araw. Yun ang pinang-aaraw. Paano po kapag hindi po kayo dito binibigyan? Wala. Wala. Wala.
Kaya, di ako nakakapag-ano, pag di ako nakakapag-tawag. Nandun lang ako sa amin. Sa bahay. Bahay. Gano. Binibisita po kayo ng pamilya? Ay, hindi. Ako na sa kanila. Pupunta po kayo. Pag ako walang pera, pinatawagan ko sila. Kunyari, wala akong pera, tawag ko sa kanila, pagdalhin na ako ng pera, wala na akong pera talaga. Nanaos ng gastos. Pero pag may pera po kayo, Pag may pera ako, hindi ako natawag sa kanila. Sasabihin nga, nanay ko nga nauwi sa amin. Sige, pag di ka na nauwi, wala ka na pa ng pera. Ay, nakagawa pa ako ng paraan. Nagawa ka ako ng paraan. Ito, matagal ko nakakainin ito. Hanggang Pasko ko nakakainin ito. Alam mo, binigay mo sa akin ito, hindi mawawala ng halaga ito. Kasi ito gagamitin ko araw-araw. Ang problema. babalik pa po kayo mamaya dito? Mamaya ang hapon. Hapon ako nabalik dito yung mga bandang alas 5, alas 6. Hanggang gabi po. Andun gabi. Pag tuwing gabi, maraming pasero. Taga Tapos, saan kayo? iba-iba po kami ng lugar eh. Yung iba po namin kaklase, taga dyan lang po sa Medicis, taga Jetri po. Kami po, ako po, taga Bacoor po ako. Kalayo. Yung isa din po namin kaklase, taga Malagasan po. Iba po, taga Palikaran po. Magkamitin kayo eh. Di bali po, ang nagsabi po kasi sa amin, pwede po namin tulungan yung mga tao po dyan sa 7-Eleven. Kasi daw po lagi daw po kami nakikita dito. Nagtatrabaho po kami. Di bali po, diba, sabi niyo po, alas 5 po, alas 6 po kayo. Di ba balik dito? Hanggang anong oras po yun? Hanggang alas 7, minsan hanggang alas 8. Basta may pasero. Hanggang may pasahero po. Hanggang na may pasero. Kasi pag wala ka ng pasero nakuha, ano ba ano mo gawa yan na? Paano po pag nagkakasakit po kayo? Sino po nag-aalala sa inyo? Ako lang. Ikaw lang po. Kahit ano na ako ng gamot, tumingin ako Balgeric, minsan Medicol, ano ng gamot. Eh ako naman sa sa gamot. Kasi nga, ako yung nanginingitis. Binabaluktot ako, sabi ng tatay ko sa akin. Sabi, ikaw ay binabaluktot ka, nakakaawa ka pag gawin sinutin ko. At mabuti na lang at kasinuhay na Diyos. Anya, may purpose ka sa'yo ang Diyos. Kaya ka sinuhay ng ganyan. Kasi mo ito kayo dito. Ano oras na ba? Tignan ko natin. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. Ito na. Ito na. Nung naghanap kami ng taong matutulungan, sobrang hirap makahanap dahil hindi namin alam o kilala yung taong tutulungan namin. Naghanap kami ng tiyempo para makausap ang pagbibigyan namin. Nung kinausap na namin siya, makikitang may pag-aalinlangan siya sa amin. Dahil akala niya, hihingian namin siya ng material na bagay o kung ano man ang meron siya. Ngunit, ipinaliwanag namin sa kanya na ito ay isang parte ng aming immersion for school purposes. Nakaka-inspire isipin na si nanay na yung trabaho niya ay bilang isang barker ng jeep na malapit sa kanya kahit na matanda na siya at mag-isa lang siya, nakahanap pa rin siya ng pagkakakitaan niya habang yung mga pamilya niya ay nasa Area 1
yung trabaho ni nanay ay kung sa tingin natin ay mukhang maliit lang, pero mahalaga siya para sa komunidad natin. Yung buhay ni nanay ay nagpapakita siya kung gaano kalakas at kasipag pa yung mga ibang Pilipino. So, yung namumuhay si nanay na mag-isa at nagtatrabaho siya kahit may edad na siya, pero patuloy pa rin si nanay. Karapat dapat natin siyang igalang, at yung sitwasyon ni nanay ay nagpapaalala siya sa atin na suportahan din natin yung iba pang mga matatanda, lalo na yung mga nagsusumikap talaga para lamang mabuhay. Ang kwento ni Nanay Lulu ang proof na maraming Pilipino ang nilalabanan ang hamon ng kahirapan. Ang kanyang determinasyon na maghanap ng paraan upang mapunan ang kanyang pangangailangan sa kabila ng kanyang edad ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng pagsusumikap at resilience. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang kwento ay nagbubukas ng tanong tungkol sa responsibilidad ng komunidad sa matatandang nag-iisa. Sa isang kulturang tulad natin, na nagbibigay diin sa pagmamalasakit sa pamilya at komunidad, nakakabagabag na malaman na may mga matatanda na hindi nabibigyan ng sapat na suporta. Ang kanyang sitwasyon ay paalala na hindi lamang material na tulong ang mahalaga, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng koneksyon at pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang pamilya o komunidad. Ang kwento ni Nanay Lulu ay nagtuturo sa atin na maging mas sensitibo sa mga nangangailangan, lalo na sa mga nakakatanda. Ang pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang paraan upang maipakita ang ating pagkatao at pagmamahal sa kapwa. In the immersion, I met an individual who has faced incredible challenges in life, a disabled woman from a nearby community. Despite her circumstances, her strength and perseverance were truly inspiring. Sitting with her, listening to her stories, and understanding her day-to-day struggles opened my eyes to a reality I often take for granted. This encounter taught me what Rizal meant by his unwavering love for his fellow Filipinos, especially when it reminded me that patriotism is not just about grand gestures or heroic acts. It is about extending a helping hand and treating every person with dignity and respect. Moreover, this experience helped me hone a deeper sense of empathy. As I spent time with her, I realized how important it is to foster trust and cooperation within our communities. While she faced limitations, her resilience reminded me that people like her are not looking for pity, but for understanding and opportunities. Sobrang hirap pala talaga ng buhay. Minsan panalo, minsan hindi. Makakaramdam ka ng awa sa kapwa mo, lalo na ang mga nakakaranas ng hirap ay yung mga taong may sakit o kapansanan. Katulad na lang kay Ate Lulu na in-interview namin. Habang kinakausap namin siya, sobrang hirap pigilan ng mga luha dahil sa mga karanasan niya sa buhay. Marami siyang nasabi sa amin na sobrang nakakahabag ng damdamin. Mapapaisip ka na lang talaga na sobrang swerte ko o namin sa buhay na pinagpala pa dahil nakakapag-aral kami at nagbibigyan ng sapat na pangangailangan ng aming mga magulang. Habang isinasagawa namin ang interview, marami akong realization sa buhay na biglang naramdaman. Mahirap ang maging mahirap, lalo na kung may sakit ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng panggamot mo. Para sa akin, ang trabaho ni Ate Lulu ay hindi sapat para sa araw-araw o panggamot niya dahil barya lang ang nakukuha nito sa kanyang pagbabarker. Seeing Ate's dedication in life, even though she is a person with disabilities, just shows that even though life is hard, you just need to find a way to survive and not
make a reasons like I'm tired. Like, just look at Ata's position. She is a person with disability, but with all that, she still makes a way just to earn some money to survive in this harsh reality. We're happy that she's the one that we choose to help in this immersion, because after hearing her story, it hit us like, wow. Even all of that, she still make or have ways to earn. Masaya kasi lahat ng kagrupo ko ay nakapag-cooperate at the same time. Nakatulong kami, syempre, sa isang tao na mas nangangailangan. Yung pag-interview namin, naging mulat siya sa, hindi lang sa akin, pati sa iba ko pang kasamahan na yung pagbibigay natin sa kapwa, maliit man o malaki, is napakalaking tulong na. And dapat maging thankful tayo sa mga bagay na meron tayo. Si nanay, tatawag siya ng mga pasahero, yun yung kabuhayan niya. And habang ini-interview siya, naiiyak ako kasi may sakit siya, may kapansanan siya, pero sa hirap ng buhay, hindi na siya nakapagpagamot, hindi na siya nakapagpatingin ng maayos. Kaya, imbes na magpahinga lang siya, itatrabaho siya para sa sarili niya.